Noong panahon na naging presidente yung tatay ko, hindi ko akalain na babanggain niya talaga yung tatlong pinakamalaking problema ng Pilipinas at nailagay siya ng Pilipino kasi alam nating lahat na yan talaga ang problema ng Pilipino kaya't hindi tayo umaangat. Kaya nailagay siya ng mga Pilipino bilang Pangulo ng Pilipinas. At anong ginawa niya? Inalis niya lahat yon at kung anong sinabi na sa entablado, talagang ginawa niya. Kaya bumaba siya ang approval rating niya. Kung hindi 90, nasa 80, hindi bababa dyan. Ibig sabihin nun, kamong mga pobre, kanang mga komunidad, kayo mga nasa community, naramdaman nyo ang pagmamahal niya sa bayan niya at sa mga Pilipino. Ngayon, because my father, his core is a lawyer. He doesn't want to amend the Constitution, to change the laws or whatever to extend these terms. Because he respects the Constitution. Ngayon, tatanungin ko kayo. Kung kayo pagpipiliin ng panahon na yon, kung kayo lang, hindi galing sa kanya, itutuloy nyo ba yung termino niya? Itong si Marcos. Ganun buang na ni. Buang, adik, ingon pa sa iyang igsuon, bangag, sirayong puwet, diverculitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung putang inang yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din. Sa kawalang hiyaan ang puki ng inang yan. Ganito kasi yan. Ang gobyerno, panahon ni PRD, dinicentralize niya. Meaning, power and influence, hindi tawag, utang ina, kabalo sa tawag ng English ang yawa. Hindi lahat nasa capital. So that, especially the budget, the allocations, lahat aangat. Etong si Marcos kasi, ito yung culture ng politika na galing pa noon sa mga Espanyol. May mga Peninsulares, Insulares, Indios. And yung mga kolonistang yan, the Spaniards, nung binigay tayo sa mga Amerikano, hanggat sa nagkaroon tayo ng so-called independence, hindi nila inalis ng sistema na yan. Kailangan malayo ang wealth gap sa mga oligarko, pati sa mga maghihirap, so that they can control. They have control over everything. They have control over politicians. They have control over the economy. At sila lang mayayaman, wala silang kompetensya. Kasi hanggat sa walang umaangat na Pilipinong pangkaraniwang tao, wala silang kompetensya. And that's what they want to maintain. Unsay gibuhat ni Marcos? Ang ginawa ni Marcos,
because PRD opposed this kind of political system. Pinadala niya sa Netherlands po, tangina siyang gago sa. Mali and Niger had a joint statement that the ICC is an instrument of neo-colonial powers on the hands of imperialism. Tanawa ninyo, ano pang bumalik dito sa Pilipinas? EDCA sites. Kung kailan yung panahon ngayon, nagkakagulo, nagmamahal yung preso doon sa Gulf area, sa Middle East. And they want to bring war here in the Philippines. Nagtatayo ng mga military bases, and there's rumors that they want to put up a military base in the Davao region. For what? Who will benefit from war? Ito kasing si Marcos, they want us divided. That's why, yung independence ng Mindanao, do not subscribe to that, sinasabi ko sa inyo. Lahat tayo Pilipino. Bago pa dumating yung mga dayuhan dito sa Pilipinas, Pilipino na tayong lahat. Ito, kaya sinabi ko yan, nagbanggit ako ng Amerikano, sasabihin na naman nila, pro-China kami, pro-China ako. Tatanungin ko lang kayo, yung Scarborough Shoal na yan, it is documented in a cabinet meeting. Andun si Trillanes, si Ochoa. They were questioned by Enrile during the time of Aquino. Noong panahon ni PRD, may annexation ba? May expansion ba na nangyari sa China? Wala. And yet they accuse us. No. It's because si PRD wanted an independent foreign policy. That's why he was taken to the ICC. Muli na ta. Mga taga Davao Oriental rebe. Tingog mo. Oy. Del Norte. Barm. Allahu Akbar. Davao del Sur. Uy, gibutang mo mas likod, luuya gud ninyo. Occidental. Usara ka buok. Hindi, bitaw. Ang sinasabi ko lang, si PRD kasi binangga talaga yung mga issues ng Pilipinas that have been encumbering us from, socio-economic growth. I do not know. Maybe, probably, these oligarchs do not want Filipinos to know. Kasi nga, pag ikaw may negosyo, you do not like competition eh. And when you give everybody a chance, an opportunity to, lift themselves out of poverty, then you get a mind of your own. Tapos magkakaroon, they will speak against you and, criticize. Ayaw nila nun. They will not profit from it. So muna, katong na presidente ako amakan, muna suko kay na sila, galit sila kay PRD kasi siningil yung tax, pagbabayarin sila yung utang nila sa gobyerno. And for what? It's because so that money can be used for people. Tanawa karon. Hospital, PGH used to have 100 million a month
Nasaan ngayon? 60 billion, nakita nyo kanina. Kinuha sa PhilHealth. Minimum wage earner. Kung magkasakit ka, bibili mo ng gamot. Ano pambili mo ng bigas ngayon? Ano pang gastos mo sa eskwelahan ng anak mo? Saan mapupunta ang pobre na Pilipino if the government will not deliver the basic services that they deserve? Do you think, pag ito tuloy-tuloy pa rin, may bansa pa tayo? Do you think na we will have, our children will live in a future where they can live comfortably? Tungod sa kwarta. Putang ina ng butangan na, I hate that so much. It is the root of all evil. Kining mga congressman ba? Yes. Sige. Putang ina ninyong tanan. Kamo, musod mo politika. Papasok kayo ng politika. Para mangwarta lang. Kwarta lang. Bakit nandyan pa kayo? Bakit? You just want yourself to, you know, like, you want everybody to see that you have a better house, a better car, you are richer than anyone else in your community? Yan lang? Para sa kinabukasan ng bayan natin? Utang ina, umalis na kayo dyan. Butang ina ni mga tauhan ng yawa, yun. Kini po si Mike Defensor. Ako man siguro ipapriso, ani. Pero mauuna yan si Harold Respicio. Ako you know, I'm really sick and tired of politics. Noon pa naman yan, before I naging vice mayor ako. Isa pang binalik ng adik na pangulo na sabi ng kapatid niya, hindi, kailangan ko i-put into a, you know, para sasabihin naman ni Matibag na, oy, ano, sinabihan mo, adik, ala, ikukulong ka, pusasan ka, pakyo, ni mong buhanga ka. Bisaya pa, lo ni mo, choy. You know, tama si Mike. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ang dami nang nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they opposed, you know, the actions of the administration. Why? Is that so wrong? Kung ikaw, Presidente, that would be good information for you to fix your country. Because it could be right. It could be good for the country. Bakit ayaw mo ng oposisyon? Bakit ayaw mo na pagsabihan ka kung ano yung nangyayari sa lugar mo? Kasi baka kasama ka talaga sa nakaw. At ano sinabi? Hindi naman tayo magtataka. Lumabas na nga si Martin Romualdez. That was actually an admission that there are anomalies in the preparation of the budget. Ang sinabi niya lang, hindi siya ang mastermind. And who is higher than Martin Romualdez? Sino susunod? Sino paperman ng budget?
Ferdinand Bongbong Marcos Jr. adik bangag. Sabi ng kapatid niya. Ako ang ginaingon dere ba? Ako ginaingon gani. Awa, nanaghan ng adik karon. Dumami ang adik. Dito sa Davao, lagi may huli. Sa ibang lugar, wala. Hinahayaan nila. Takot yung mga pulis. Kasi pag hinuli mo adik, magagalit si Bongbong. Kasi adik daw siya. Sabi ng kapatid niya. Oh, ano mangyayari ngayon? Yung mga pamilya, sira. Breadwinner, yung tatay. Pag nagsabu yan, wala na, sira ulo, ayaw magtrabaho, bubugbugin yung asawa. Ano mangyayari sa household? Wasak yung pamilya, yung mga bata, saan papunta? Hindi papasok ng paaralan. Yung community, yung mga barangay dyan, apektado. Sino nagbabayad ng buwis? Sila mismo. The driving force of our economy are the communities. Ang kapobrehon ay mong pasagdan na mabuang. Napatay CPN po yung muingon lang. Sasabihin niya lang, pampahaba lang ng oras sa trabaho ang putang inang drugs na yan. Tanawa unsa ka bangag ng presidentiya na, and you allow your CPNP to say that without reprimanding him. Tanaw ninyo, tingin nyo ba may kinabukasan pa ang Pilipinas pag nagpatuloy ito? Tangtangan yung Marcos dito. Ayaw, ako'y mapriso. Kitang tanan siguro. Utang ina ni. Kini ba? Yun sa impeachment. Balikon lang nako ani mga congressman. Ako, believe ako doon sa, how many do we have who said no? 25? Give a round of applause to those people. Butang nga kamo, taga Davao, pangampanya hito ninyo dito sa Manila. Kay tabang ito ninyo. Itong mga ni Nogyo daning kuhan. Kana na yung mga itlog ng mga congressman. Mutang ina nila. Nga manag-yes. Huwag nyo na. Ano nga yun? 20 million. 5 million MOOE. 20 million outright cash. 5 million MOOE. Then 200 million budget. Si Dimple Mastura nag-no, di ba? Oo. Ha? Abstain. Nasto nga. Okay na. Pwede no, pwede yes. 200 million budget. And, ito pang narinig ko, Constitutional Assembly to extend the term of the incumbent politicians. That means, including the congressman. So, kung nakinig lang kayo sa akin, before the midterm elections, I already said this in Cebu, I said this everywhere I went. Yung bangag na yan, ayaw bumaba. Kasi alam niya, pag bumaba siya, makukulong siya. Nasa liderato kasi yan lahat. Kayo, mga leader kayo sa lugar nyo, if you allow looting of, public funds, then that is because you allowed it. If you do not allow it and you have strict policy against corruption, hindi talaga mangyayari yan. Ang problema, sabi nga ni Martin Romualdez,
Hindi siya ang mastermind. And sino yung leader? Sino yung ulo ng Pilipinas ngayon? Si Marcos. I do not know if Martin was pertaining to kaning adik nga bangag nga way uwaw bawgbaba nga presidente nato. Ingon siyang igsuon ha. Sabi ng kapatid niya, ang bahog-baba, totoo yan kasi kausap ko yan kasi tinulungan ko yan yung kampanya. Naamoy ko, bahog-baba, ang tawanan Pero noon, sa totoo lang, naloko rin talaga ako. Akala ko, wala lang, parang walang buot lang talaga to. Parang bata lang ba? Ngayon, bata talaga at adik pa talaga, sabi ng kapatid niya. Pero, kapoy kay si pangaway, Di, manggod, ganang ingani ba? Kita, daghan mamong politiko dire, daghan siguro marami tayo mga aspiring politicians dito. Kailangan nyo magsakripisyo. Kailangan ninyo buhian ang inyong attachment to material needs, money and material needs, attachment to power, attachment to... kasi hindi talaga aangat yung bansa natin if we go into politics para lang sa sarili natin. Okay lang. O ihatag, ibigay ng Diyos sa iyo, ihatag sa Ginoo sa imuha, nga musaka kasi imong kinabuhi in whatever way. Maayo, og naa, maayo, og wala, o kirapod. Pero do not ever forget the people around you that voted for you. Kinahanglan, pag ikaw nas politika, di lang ang imong gipampili na mga tao, mga pinili mo lang na mga tao at ikaw yung aangat. Unahin mong angatin yung mga tao. Huli ka na talaga. Maunang politika. Manerbisyo ka Mao gani ang tawag na public servant. Ako, honestly, kapoy naman ko. Kapoy na ko ba? Kung naay mo pilde sa kuadre sa Davao, di okay. But pasabot, mas maayo na siya nga tao na ako. Kay, I do not want to work in government for a president na ganito. Because nothing is happening. The people are suffering more and more. And I do not want to be a part of it. Na complicit ko sa nangyayari sa mga tao ngayon. But fortunately for me, Davaoenos, Davao region, are very resilient people. Mabuhay ramantag. Mabuhay raman ko tag ginamos. Kanang nilungag nga saging. Okay na. Pero kanang mga tao sa mga urbanized sections of the country, medyo lisod Dire natay prutas, natay bugas. Di man permi po, pero huna-hunaan ninyo. You should think about it. We have to do more. We have to do more. We have to push harder. We cannot allow this administration to go beyond 2028. Ganito yung structure nila So ngayon, they are supporting the left, the extreme left, mga makabayan, the NPA, because
And probably, coming from the statement of Marbil, that drugs is only to extend the work hours of people. That's why they are lenient on these groups and individuals because yun lang ang allies nila. Lahat nga talaga na inayos ng previous administration by PRRD, binalik talaga ni Marcos. And look at what happened. Look at what is happening to us now. We have never been more divided than ever before until this fucking president came into office. So anong gagawin natin? Since the Vice President has already announced her candidacy for the 2028 elections, ngayon pa lang, magsisimula na tayo. Pero sana nga, hindi aabot ng 2028 eh. Ano gusto nyo? 2028? Bukas. Kana, naaginas inyo hagyod. Taraw ninyo, ako'y pangutan na sa inyo, kita mga Kabisayaan ba? Kunaan ang Malacanang dire, humana ni ugma, no? Kuanta we are restrained by geography. Archipelago manggod ta. Manglupad pa ta dito Manila, pero I do not know. Pero kamulo mo, unsa ka bugo gini si Marcos ba? Bugo gyud, bisag unsa bugo gyud. Ana. Bugo gyud. Wala tayong magagawa. Oh. Pag may nangyari, wala tayong magagawa. Kaya natigpan nyo. Limpyo tayo ng white powder dire. Usa mo chinchanso? Ilong? Di, bugo ba? Siya yung nagbukas ng flood control issue because, you know, the narrative that they wanted to present to the public. Kasi itong mainstream media, hawag niya po. Tangin na po din yung mainstream media mo. Yawa mo. Tinuod man. Ay mo, kalain na. Kato mga trabahante. Ang mga tag-iya, anak. Mga tag-iya. Fuck you. So they wanted to, you know, form this narrative that Marcos, Bongbong Marcos, is the savior. So, PowerPoint pa, nga murag kinsang maestro ang gago. Oh, these are the contractors that, you know, had ghost projects. Contractor? O ikaw? Nga na ka, utang ina, scammer. Scammer ng tawhana gyud, scammer gyud. Hindi, kita nyo naman. Magkasama sila ng kapatid ko, ng Vice President. Ito lang yung, I want to put out this argument ba. They started destroying the reputation of the Vice President with the 125 million confidential funds. But how much have we lost? How much money have we lost in the flood control projects? More or less $2 billion.
And now they want to impeach the Vice President? Sige, sabihin na natin na totoo yan dalawa. Just to be objective about the issue. 2 billion against 125 million, who will you impeach first? Putang ina ng gago. Anyway, optics kasi yan. And when 120 billion wasn't enough, you know, ginawa na nilang 6 billion, they added more figures to it. Yan, gago na mainstream media yan. Yan yung ilalabas nila so that they, you know, people, they want to influence the people. Because mainstream media is stitched with pop culture. And people do not, you know, are used to looking at mainstream media and pop culture. Kaya yung tao, nagugoyo ng administrasyon na to kasi hawak nila yung media eh. So anyway, alam ko naman, isa-splice pa rin nila yung sasabihin ko. But again, fuck you. Hindi, maluoy ta sa itong nasod. Natay mga anak ba? Natay mga anak. Ako'y mga anak. Namoy mga apo. Unya, kaugbaon ba? Future ba? Future. Hindi, ayoko yung mga anak ko na maglalakad. If they had to walk, you know, around the city or out on the streets and they get mugged, hold upin sila. Or maybe some people will entice them to do drugs with them. You know, job opportunities are scarce. Wala silang papupuntahan. May natapos pero walang trabaho. Because of mismanagement of this current government. So ang tingin ko, 2028 man talaga ang... It really depends on how you would approach the situation. If we see a lot of people, you know, who want to, you know, take Marcos out of office, then that could happen. But if not, there is 2028. So kaya sinasabi ko, we should start now because we are facing an administration that will use all the money that you paid as taxes in this government against VP Inday Sara Duterte. That is what happened in Congress and probably, I do not know with the Senate, pero kaning mga senator, I think kailangan na to palakpakan nga ni Kapulit agwa. So your support to these senators means a lot. You know, whatever you can, social media lang talaga tayo, hanggang social media lang talaga tayo eh. Yung mainstream media, fuck you again. Just wholeheartedly put out your support for these senators and it will mean a lot to them. Discuss among your communities, discuss to, you know, you want to not really convince but tell your story on why you believed in the governance of former President Rodrigo Roa Duterte and why it should continue in 2028 through VP Inday Sara Duterte. Mag-uol ta sa atong kaugmaon, good. Sayang, manggod. Sayang. You know, everywhere I go, everywhere, kahit tanongin nyo, taxi driver, mas nindot yun ang panahon ka ni Adto. Mas nindot yun. Ang maestra
sakaan ng sweldo. Police, military, sakaan ng sweldo. Okay, mana. Kinanglan na good. Kailangan talaga sa government, you have to, increase salary. Para dili mangurakot. No, mana kay I do not know. Wala, I am not in the position to, speculate on that, but that's what I think. Kung kapoy kayo nga, sige antos, o tiis ka ng tiis, living in a country where people in government and in politics only want money. Hassle na kayo na. So, hot lang, we will see. 2028, tao na to, unsay mahitabo. Pero, inshallah, dili mismo butang dalang ato ang kandidato si Inday Sara Duterte, pero ang Pilipinas mauli sa mga Pilipino. Tama na to, kapoy na kay istorya diri, paningtan ako.